Praise the Lord, isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ito po ay ating kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 6, talata 5 hanggang 7. Ang sabi po dito, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa na may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang sa ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So, salamat po sa Panginoon. So, katatapos ko lang po mag-strip and wax ng floor, no? Ano lang yung biglaan, no? Kasi dito sa trabaho ko, minsan biglaan dito eh. Biglang magre-request na may mga bagong admission, may bagong residente na papasok, so kailangan i-prepare yung room. So, siyempre, pag nag-request, kailangan huwag ka na magreklamo, no? Hindi mo pwede sabihin na bakit ngayon lang, no? Wala, kailangan mo talagang gawin, 'di ba? So, natapos ko na lahat, no? Mga ilang kwarto na gawa ko, 4 ngayon. Kaya medyo pagod po tayo at katatapos ko lang po mag-lunch. No? So, nagano ko ng TV room, 2 washroom ng residente, tapos isang buong room sa second floor. So, bakit ito mahalaga, mga kapatid, no? Sabi ko, ano kaya pwede kong i-share, no, sa araw pong ito? So, may kita po natin yung turo sa atin ng Panginoon, no? Bilang mga alipin o kundi man alipin, tayo ay bilang mga nagtatrabaho, siyempre sa isang kumpanya, sa isang establishmento. Hindi naman tayo yung may-ari, tayo ay empleyado. At dahil doon, dapat nating sundin, sabi doon, ang ating mga amo sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Bakit, mga kapatid? Kasi may benepisyo yan eh. Sinasabi ito ng Panginoon para yun isa ikabubuti po natin. Kasi bakit? Kasi pag hindi maganda yung relasyon mo sa boss mo, sa amo mo, hindi ka magtatagal sa serbisyo. Di ba? Hindi ka magtatagal sa trabaho mo. No? Kung puro ka reklamo. Kunyari dito, housekeeping. Yung lahat kayo housekeeping, di ba? Kailangan merong iba sa'yo. No? Yung kakaiba ba, at least kahit paano medyo angat ka sa iba. Kasi kung pare-pareho lang kayo na housekeeping at wala kang pinagkaiba, kunyari, magkatanggalan, no? Kunyari lang naman, magkatanggalan at may mababawas, no? Siyempre, baka isa ka sa mapili, di ba, na matanggal. Pero pag may angat ka, at least kahit paano, merong kang skill, no? Kakaiba, no? Kunyari, ikaw, hindi ka reklamador, di ba? Pag inuutusan ka, hindi na kailangan maghintay yung amo mo, no? Pag ikaw yung inutusan, consider it done, no? Parang pag ito yung tao itong inutusan mo, makakasigurado ka tapos yung pinagagawa mo, di ba? So kung magkaroon man, kunyari nagkaroon na nagipit yung amo mo at kailangan magbawas ng tao, malaki yung chance na maiwan ka. No? Hindi yung malaki ang chance na matanggal ka. Kasi ganoon talaga. Diba? Kasi may merong iba sa iyo kasi pipiliin nila, itong taong to, puro to housekeeping to, itong taong to, ano ba yung pagkakaiba ng mga taong ito, 'di ba? Kung sa opisina man, 'di ba? Titignan nila sino kaya dito yung magandang maiwan dito sa company kasi medyo nagigipit tayo. Itong taong to, mabilis to magtrabaho. Itong taong ito hindi to nagrereklamo. Itong taong to, willing to mag-extend ng oras niya. 'Di ba? So doon pa lang, may meron ka ng 1 step o 2 step ahead, no, sa iba. Napakalaga po niyan, mga kapatid. No? Kaya sabi doon, tatakot paggalan na parang kay Kristo tayo naglilingkod, di ba? Kasi
itong trabaho ito hiningi natin sa Diyos. Katulad ako, nang galing ko sa Pilipinas, no, pagdating ko dito, Lord, sabi ko, plano ko sana mag full-time din, no, sa pagpapayag na salita ng Diyos dito sa Canada. Kaso yung gawain lang naman dito sa Toronto, may Friday, Saturday and Sunday, no. Pero minsan ka lang naman makapagtok ng Friday. So mostly Sabado at Sabado lang talaga kasi yung Linggo, yung para sa main chapter ng Toronto. So Sabado lang talaga yung mayroon kang hayo. So ano gagawin mo ng Lunes saka hanggang Biyernes, no? Kaya nagpray tayo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na hindi makakapekto sa paglilingkod ko sa iyo. 'Di ba? Yung paglilingkod ko sa iyo. So siyempre binigay ito ng Diyos No, naniniwala ko na ang trabaho kong ito ay binigay ng Diyos sa akin kasi nga hindi ako problemado sa kapag may mga discipleship na Miyerkules makaka-attend ako, 'di ba? Tapos kapag yung anak ko ay walang school bus, no, madali lang ako magpaalam sa boss ko. Sabihin ko lang, boss, alis ako ng 2:00. Wala nang question kasi bakit? Kasi yung inuutos niya kinagawa ko Di ba? Pag may humingi siya ng pabor sa akin, kung minsan kahit hindi ko na trabaho, humingi siya ng pabor, okay, gagawin ko. Hindi ako sasabi na ayoko o whatsoever na mga reason. Kasi, darating din ang time, ako rin yung maghihingi ng pabor sa kanya. Di ba? Kung humingi siya ng pabor sa akin at hindi ko pinagbigyan, di ako naman din mahihirapan. So, minsan, kapag may mga doctor's appointment, di ba, sasabihin ko lang, boss, medyo malilate ako ng pasok. So, walang makikita mo, wala nang question, 'di ba? Hindi pareho sa ibang trabaho, talagang kailangan hindi 7:30 pasok mo, kailangan pumasok ka ng 7:30. Matatapos ka ng 3 o'clock, kailangan 3 o'clock lumabas ka, 'di ba? O kung ayaw mo, edi maghahanap kami ng iba. Ganun 'di ba? Pero kung maganda yung relationship mo sa amo mo, sa boss mo, hindi ka mahihirapan ikaw rin mismo yung makakabenepisyo. Kaya ito tinuturo ng Diyos, 'di ba? Ginagawa mo ito para sa Panginoon At una sa lahat, kasi yung trabaho mo yan, hiningi mo sa Diyos. 'Di ba? Hihingi ka sa Diyos, tapos magrereklamo ka, binigyan ka na nga ng trabaho, magrereklamo. Yung minsan kasi yung yung hindi maganda minsan sa mga tao na humihingi sa Panginoon. Tapos pag binigay na, kasi iba kasi yung ine-expect natin, ay iba kasi gusto natin sa gusto ng Diyos Diba? Gusto kasi natin na kailangan ito talaga yung ito talaga Lord yung ko, gusto ko. Kaso nga alam ng Diyos, hindi ka mag-i-improve diyan, hindi ma-develop yung buhay mo, yung ugali mo, di ba? Amen. So, hindi ako nahihirapan sa trabaho kasi siyempre pag may inutos, yes lang ng yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Ganun lang, di ba? Nakaka-benepisyo, hindi ako nahihirapan, di ba? So, ganun mga kapatid ginagawa natin ito dahil sa Panginoon. And the same time, kasi nga, hiningi natin po ito sa Panginoon Bilang hiningi natin ito at ibinigay sa atin, dapat maging mabuting katiwala, no? Sa anuman ng bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Lord. Kasi sabi, simple lang yan na trabaho di ba? O paano ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay? Kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan. Sa maliit pa lang, reklamo ko na ng reklamo. How much more kung pag binibinigyan ka pa ng mas malaki? Di puro na lang reklamo ang inabot ng boss mo. Hallelujah. Di ba? Kung sa kahit anong trabaho di ba? Tayo kasi mga Pilipino, di ba? Kilala tayo na kapag di pa natin natapos yung trabaho, talagang tinatapos natin, no? Minsan nga, kahit marami ako dito sa mga sa laundry nagtatrabaho dito sa amin, Minsan nga, 1 hour, no? Na, talaga nag-overtime, pero yung bayad lang sa kanila is the same pa rin, Pero talagang ganun tayo mga Pilipino kasi, di ba? Pero, siyempre, sa iba, sabi, Canada to, no? Canada to. Pero in reality mga kapatid, no? In reality, kunyari sa mga company, kapag nag-hiring sila, kunyari mag-promote sila, no? Yung kunyari mayroon silang i-promote na kunyari sa housekeeping o sa ano pa man na klase ng trabaho, 'di ba? Kapag mag-promote sila, siyempre maghahanap sila ng ng mapagkakatiwalaan nila, no? Yung masasabi natin sa mga empleyado natin, sino yung pwedeng maging maging manager, no? Sino sa kanila yung pwedeng maging tumaas sa posisyon, di ba?
So, siyempre, hanapin dyan, itong si ano to, sir, to, masipag tong taong ito. Itong taong to, hindi to nagre-reklamo. Kuminsan, yung trabaho niya, talagang tinatapos niya. Minsan nga, nalilate na yan ng pag-uwi, eh. Di ba? Oh, so, isang bagay nyo, kasi bakit? Kasi pag naging manager ka, pag naging boss, kapag nagkaroon ka ng posisyon sa isang trabaho, sa totoo lang mga kapatid, mag-overtime ka minsan, walang bayad. Di, totoo po yan. Totoo po yan sa mga naging manager na, no? Sa mga may posisyon niya sa trabaho. Siyempre, pag may nagkaroon ng problema sa building mo, kailangan mo talaga mag-stay, hindi ka pwedeng umalis, di ba? Katulad sa akin, supervisor ako dito sa housekeeping. Siyempre, kung may flood yan, kunyari, may bumaha, o kaya may madumi dyan na hindi mo pwede, alas 3 na uwi na ako. No? Hindi, kailangan mo maiwan dyan, kasi bakit? Kasi pag iniwan ko yan, tatawag sila ng tatawag sa akin, Ronald, bumabaha dito sa building, bumabaha. Di ba? So, walang extra bayad yun. Walang extra bayad yun. Pero, ang sinasabi ko mga kapatid, is minsan yung mga bagay na yon inihahanda tayo diba? Minsan kahit minsan yung mga konting bagay na hindi mo naman trabaho, pero kung may pagkakataon na ma-learn mo, matutunan mo, why not? Libre nga lang yun kasi dito, kailangan mo pa mag-schooling, no? Humingi ng mga certificate. Amen? Amen, no? Di ba? Pero at least kung may pagkakataon ka, kunwari, hindi mo alam itong isang bagay na to at may oras ka naman, why not na medyo tumulong ka ng konti, at least mag-gain ka ng konting idea, no? Ng kaalaman. Kasi magiging mo rin yan bandang huli mga kapatid, magiging mo yan skills mo 'di ba? Isang bagay na pwede mong pag nag-apply ka uli ng trabaho, pwede mo ilagay yun no? Ano ba yung mga alam mo? Marunong ko nito, 'di ba? Katulad yan, dalawa yung trabaho ko sa George Brown. No? May dito ako sa nursing home, tapos mamaya doon ako sa George Brown, yung apartment na mga international student, no? So ang ginagawa ko doon ay nagka-carpet cleaning ako, no? So ako dito 7:30 to 3, tapos doon naman 3:30 hanggang 8:30, no? 5 hours lang. So pag-apply ko, nilagay ko sa resume ko, marunong ako magano ng machine, mopping, carpet cleaning, mag-strip and wax, 'di ba? Tapos sabi ko sa kanila, pwede lang 5 hours lang, no? Yung gusto ko 5 hours lang, Monday, Tuesday, Thursday, tsaka Friday. Yung Miyerkules, gusto ko free ako, no? Wala akong trabaho kasi nga discipleship namin dati kasi yun every Wednesday. So every Wednesday dati yung discipleship, para makatin ako ng discipleship, para makapagpatuloy ako sa pag-preach. So kailangan ko matin ng discipleship. So yun ang ko sa kanila, no? Nilagay ko. Sabi ko, kung wala kayong 5 hours, tapos hindi ako bakante ng Miyerkules, sabi ko, never mind. Sabi ko, never mind, no? Yan lang, huwag nyo napansinin, no? Just ignore my resume. Di ba? Siguro naisip ng manager natin yun, si Alip, no? Yung manager namin dati, si Alip. Matindi itong nag-a-apply na to, demanding. Ang gusto, 5 hours lang, tapos bakante ng Miyerkules, no? So siguro nasa isip niya, there's something, may something sa taong ito kasi demanding no? Parang take it or leave it, no? Tanggapin niyo ako, hindi. So nakapasok ako doon. Maganda rin trabaho ko doon kasi carpet cleaning lang Minsan magtatrabaho ko ng 2 hours. Tapos wala ka na rin masyadong gagawin, hihintay ka na lang ng tawag kung anong pwede mong gawin, no? So minsan hanap-hanap ka lang dyan na pwede mong magawa, di ba? So may kita mo din mga kapatid, nagiging mo yan parang parang trophy mo yun yung mga skills mo na yun. So saan ko yung natutunan? Dito lang, di ba? Yung nag-aaral ako ng strip and wax, wala nga bayad yun. Yung trainin ako ng pagiging supervisor, mga mo 2 weeks. Hindi ako nabayaran. Hindi ako binayaran. In-applyan ko as an ordinary housekeeper, no? Nagulat ako, binigay sa akin, magiging supervisor. Siyempre, kararating ko lang dito sa Canada, medyo yung English ko, kino-construct pa sa utak ko. Mga mo 2 weeks. Wala akong natanggap. Pero, hindi sumama loob ko, kung masabi mo na,
Parang niloko lang yata ako ah. Hindi, ang akin doon is, depende sa ano nyo depende sa pananaw nyo eh. Pero sa akin kasi, personal ko kasi yun eh. No, personal sa akin yun eh. So, hindi sumama loob ko kasi bakit? May natutunan ako, may nag-gain ako. So, nagkaroon ako ng posisyon. So, yung trabaho ko, ganun din. Yung sa kabila kong trabaho minsan, excuse me po, di ba? Pag medyo malilate ako, i-text ko lang, medyo malilate po ako. Wala nang question. Di ba? Wala nang question. Kunyari, hindi ako papasok next week, ganito. Ang dali lang. No, parang, hindi pa rin ng sa iba. Okay lang, may 2 weeks notice, ganito. Kaya makikita mo, kasi hiningi ko yan sa Panginoon eh. No? Hiningi ko sa Panginoon. Kaya, dapat, maging ano tayo, kaya doon din, kada pasok ko doon, nakangiti ka lang palagi, no? Sabi, good afternoon, everyone, no? Good afternoon, everybody, everyone. Yan. O, pag tinanong ka, kumusta, Rona? How are you? Kailangan lang. Nakangiti ka lang palagi, no? Tapos, pag may inuto sa'yo, yes lang. Di ba? Yes. Oh, sasabihin sasabihin ng mga boss mo, yan ang gusto ko sa iyo eh kasi you never say no. Oh, yes, kasi trabaho eh. 'Di ba? Oh, kasi pag ginawa mo yung pinagagawa sa iyo, ano na yun sa kanila eh kung sa iyo good shot ka na dun sa kanila eh. No, man sila. Hindi ko pagpapalit ng taong ito kasi itong taong ito eh. Ba't pa akong maghahanap ng batong ipupukpok sa ulo ko eh itong taong ito. Hindi ito bato. Hindi ito bato, di ba? Talagang ano to, asset, no? Dapat maging asset tayo sa company, asset, hindi liabilities. Di ba? Di ba? Kasi kung magiging liabilities tayo, hindi tayo magtatagal. Pero pag naging asset tayo ng company, talagang aalagaan ka rin nila eh, no? Ayaw din nilang mawala ka. No? Kaya aalagaan ka rin talaga nila kasi bakit ayaw nilang umayaw ka sa trabaho kasi alam nila pag umayaw ka sa trabaho mahihirapan silang maghanap ng isang katulad mo. Pero kung pasaway ka tapos nag-resign ka, ang tatanong sa iyo, kailan no, nakagitipan, kailan ka alis no, yung nasa isip para makahanap agad no ng kapalit, no. So mga kapatid, no, sabi doon, gawin ninyo iyan. Ngayon nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Maglingkod kayo ng masaya, ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Diba kasi mga kapatid, ma-apply din kasi natin yan sa paglilingkod natin sa Diyos sa ministry ng Panginoon, sa gawain ng Diyos. No? Lahat tayo ay mga manggagawa ng Diyos, at mayroong mga taong namumuno po sa atin, 'di ba? Kung yung tao nga na hindi naglilingkod sa Panginoon, wala sa Panginoon ay sinusunod natin, how much more itong mga tao na naglilingkod sa Panginoon na namumuno sa atin. 'Di ba? No? Kasi alam natin na yung pagsunod kasi mga kapatid, sumusunod tayo dahil hindi dahil gusto natin, kundi ito yung gusto ng Diyos. 'Di ba? Kasi minsan bakit ang hirap, maraming tao ang hirap sa kanilang sumunod kasi ang gusto nila yung kalooban nila yung masunod, yung gusto nilang masunod eh. Which is hindi yun ang totoong pagsunod. Ang totoong pagsunod mga kapatid sa Panginoon, kahit hindi mo gusto, pero dahil ito yung gusto ng Diyos, kailangan mo sundin eh. Katulad natin Panginoong Hesus para sa Kanya mahirap humarap sa saro ng paghihirap. Pero ang nanaig pa rin sa Panginoon nating Hesus is yung kalooban ng Kanyang Aba, not my will but your will be done. Diba? Ganun yung pagsunod po kasi mga kapatid. Diba? Hindi yung para sa o isipin mo kay Saul maganda sana yung niya, i-offer niya sa Panginoon No, pero inutos sa kanya lipulin yung lahat kapati yung mga hayop Pero yung mga magagandang mga hayop, niya, sabi niya magandang i-offer to sa Panginoon. Which is sabi ng Lord is obedience is better than sacrifice. Kasi yung pagsunod mo pa lang sa Panginoon, sakripisyo na Bakit sakripisyo? Kasi hindi yung kalooban mo na susunod kundi yung kalooban niya. Di ba? So, yun mga kapatid, no, sa paglilingkod po natin, tandaan natin, darating kasi ang time, magiging leader din yung bawat isa sa atin. Di ba? Magiging leader din. Bandang uli mauunawaan mo rin No? Pag nakakita ka ng mga pasaway na mga follower o kaya doon mo maunawaan may kita mo yung sarili mo Sabi niya, makikita mo, ganito pala yung
Sakit pala ako ng ulo ng company. Sakit pala ako ng ulo ng mga leader. Di ba? Di ba? Minsan Kaya, yung maganda kasi diyan pag nanggaling ka rin sa baba, no, pag nanggaling ka sa baba, mauunawaan mo di ba? Mauunawaan mo na ngayon Mauunawaan mo bakit ganito yung mga nasa baba. Napagdaanan mo no? Nakikita mo yung sarili mo no? Kaya naunawaan mo, di ba? Sabi mo dati ganyan din ako no? Pero darating din ang time, maunawaan din nila yung mga bagay na hindi nila nauunawaan ngayon. No? So, for the good pa rin ito mga kapatid No, ginagawa natin ito ng masaya at hindi tayo napipilitan. Ganun sa Panginoon No? Ayaw kasi ng Diyos yung napipilitan na pagsunod. Ayaw ng Diyos 'yon. No, kasi hindi bunga ng pag-ibig 'yun, hindi bunga ng pagmamahal mo no? Kasi pag mahal mo ang isang bagay, o mahal mo yung isang tao, masaya ka na ginagawa yon. Sinasabi ko nga palagi, bilang sa isang magulang, hindi na sakripisyo yung nagpupuyat ka, nag-overtime ka ng trabaho para sa mga anak mo, di ba? Para sa iba, para sakripisyo, yes, kasi may tuturing na parang sakripisyo, pero tayo bilang magulang, hindi na nating inaaring sakripisyo yun kasi katuwaan na kasiyahan na ng puso natin na gawin yun, kasi para ito sa mga mahal natin, para sa mga anak natin, di ba? Kaya nga, ganun din sa Diyos di ba? Hindi nating inaaring sakripisyo yung mga bagay na yon. Kasi alam natin ginagawa natin to para sa Diyos dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Kasi una nating naranasan yung pag-ibig ng Panginoon. So yun lamang mga kapatid, no? Kaya napakalaga sa ating buhay na marunong tayong sumunod, no? Hindi lamang sa Panginoon kundi sa mga namumuno po sa atin, no? Sa mga taong sa mga boss natin, sa mga amo natin, sa mga trabaho natin. Kasi pag maganda yung relasyon natin sa boss mo saka sa amo mo, magkakaroon ng harmony, no? Bawat isa sa inyo makakabenepisyo at nagiging madali yung trabaho, di ba? Nagiging madali, nagiging smooth yung trabaho kasi nagkakaunawaan yung bawat isa. So yun lamang mga kapatid, ang nawaan Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin at patuloy tayong bigyan ng espiritong marunong sumunod at gumawa tayo at ito ay gawin natin for the glory ng Diyos. No? So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Hallelujah.